So, ang pagkakatanda ko ay, ayun, ang pagkakatanda ko ay hindi pa tayo ulit nakapag-meeting. Ayan, nangyari. Tama, no? Kaya tayo ay natapos dito. Tama? Hindi pa. Yes po, sir. Ayan, sige. So, sa salita, dito pala ako magsisimula na. Apo. Ayan, sige. Thank you. Di continue tayo. So, ano na lang no, mabilis ang dito, review o recap ng ginawa natin. So, last time nga ay introduction na kung saan nga ay ang pinag-usapan nga natin doon ay kodong type ng motion na pag-uusapan nga natin all throughout, which is 2D motion nga lang or plane motion. So nakafocus nga lang tayo sa 2D na motion, hindi masyado sa 3D. Tapos kung ano yung pinapagalaw at ang pinapagalaw nga natin ay tinatawag na mechanism. Mechanism. Na kung saan ang mechanism nga, ito malapit lang naman, ang mechanism nga ay binubuo ng link at yung link ay pinagduduktong-duktong via join. Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin ay iba't ibang klase ng link at yung join. Kasi ngayon, yan yung kumbaga component or yung member, ang term na i-member ng mechanism. So, simulan muna natin sa link. So, link. So, una ay based sa number ng join. Base muna tayo sa number ng join. So, ito ay madali lang sundan. Bibilangin lang, literal na bibilangan yung number ng join. At ang start ay 2. So, minimum number ng join ay 2. So, kumbaga yun ay 2, 3, at 4. Yan, 2, 3, at 4. So, simulan natin dun sa una. So, binary link. At yun sabi ko nga, saglit. Ayan, para sa i-charge lang ako. Ayan. Okay. So, katulad sabi ko nga, binary link. So, sabihin, meron lang tayong dalawang joint. At yung joint ay yung butas na yung butas na meron do sa dulo ng link natin. So, itong dalawang ito na muna. So, ito yung nagre-represent dun sa mismong link na meron tayo. So, kumbaga ay meron tayong popsicle stick. Yan, kasi shape siya ng popsicle stick. Tapos pag may popsicle stick ay puputasan lang natin yung magkabilang dulo at yun na yung ating binary link. So ito ngayon, kumbaga yun yung physical na form ng binary link. Tapos meron pang isa. Ito. So dito naman, sinasabi naman dito na hindi naman palaging diretsyo ang link. Pwede rin siyang paliko. Ang pinag-uusapan lang dito ay kung ilan ang joint. Nga, yung butas. Yan, kung ilan ng joint na meron yung link na yan. So dahil meron tong dalawang joint, so ito ay binary link. At katulad sabi ko, ulitin ko lang, ito at ito, yan yung mismong drawing ng physical na link na meron tayo. Kasi pagdating kasi sa drawing, mahirap kasing i-drawing ang ganito, no? O kahit simpleng ganito, no? Mahirap kasing i-drawing. Lalo na pag madami. Kaya instead na yung actual na itsura ang ito-drawing natin, i-represent ngayon natin siya. Ganito ngayon na pagre-represent sa kanya. Ayan. Na yung dalawang bilog sa magkabilang dulo, yan nga yung nagre-represent dun sa joint. Joint, tapos joint. Tapos yung joint na yan ay pinagduduktong lang natin ng straight line. So pwede natin yung diretsong straight line. Tapos yun ngayon yung link. Link na merong dalawang joint. At yung drawing na to, yan yung tinatawag nating kinematic diagram. Yan. Kinematic diagram. Ang purpose lang ng kinematic diagram ay para ma-simplify yung actual na parts. Na instead na yung actual na drawing, ang gagawin
ay i-represent lang natin siya. Yan. So, usually yan ay bilog, bilog, bilog para sa join. Tapos yun nga, pinagduduktong lang siya ng straight line. So, it doesn't matter kung ganito, yung link natin, no, ang ginagawa pa rin dyan ay pinagduduktong via straight line yung link niya. Straight line. Yan yung kinematic diagram. Ngayon pa lang sinasabi ko na yung kinematic diagram sa mga susunod na gagawin natin ay hindi na natin nilalagyan ng bilog sa magkabilang dulo. Kumbaga ganito na itsura niya. So, rough sketch. So, dito yan, may bilog pa rin dito. Yan. Pwede pa rin magkaroon ng bilog. Pero ang pinakamahalaga kasi dyan ay ito. Ito at ito. Yung pinagduktungan na yan. Kaya yan ay minsan or madalas, basta ang drawing na yun natin dyan, dito at dito, ay hindi na natin nilalagyan ng bilog. No? Kasi ang mahalaga sa atin ay yung mismong intersection ng dalawang line o yung corner o yun na nga lang intersection. So kung nasaan nag-meet yung dalawang line na yun, yun ang mahalaga kasi doon tayo magdodrawing. So pag nalagyan mo kasi ng bilog na, mawala na yung intersection na yun. So kaya understood na yung corner na pag ganun, corner kapag meron tayong drawing na kinematic diagram na kompleto. Kasi hindi lang isa na maraming link na magkakaduktong sa kompleto ay hindi na natin siya nilalagyan ng bilog. Kasi nga ang mahalaga dyan ay yung mismong intersection or yung corner na na-produce ng dalawang line na yun. Pero sa ngayon nga ulit, balik lang ako. Pag nakakita nga ng bilog na ganyan, yan nga ay joint. Joint, ang ginagawa nga lagi sa joint ay pinagduduktong lang ng straight line. Straight line. So, yan yung line na yan nagre-represent sa link. So, yan nga yung binary link. Kasi nga meron tayong dalawang joint. Sunod, ternary link. So, katulad sabi ko nga, yan ay number lang, no? 2, ang sunod ay 3. So, pagdating sa ternary link, meron naman tayong tatlong joint. Sa tatlong joint. At katulad din kanina, ito yung representation ng actual na part. Kasi ito naman yung representation kapag idodrawing natin siya via kinematic diagram. Aka muna, bago magdire-diretso, check ko lang kung okay naman yung mic ko. Hindi naman puputok-putok or nagpuputol-putol. Ayos Hindi naman po. Ayan, see. Okay. So, kung okay naman ang audio ko, di tuloy natin. So, ulitin ko lang ulit. Meron nga tayong, yan, isa, dalawa, tatlong join. So, kaya nga yan ay ternary link. Tapos nga, pag dinrawing natin siya, yan, meron siyang iba't ibang paraan para i-drawing. So, ito muna. Ito nasa dulo. Ito, tanggal ko muna ito. So, katulad sabi ko nga, ternary link. So, ito nga yung tatlong joint. So, yung bilog ng ito, at ito, yan nga yung kumbaga joint. Dito. Tapos, katulad din kanina sa binary link, ang joint natin ay pinagduduktong ng straight lines. Ito, pag ganon, at pag ganon. Kaya mayroong linyang pag ganon. Kaso, hindi pwedeng ganyan lang. Kasi kung napansin nyo kanina may binura ako, no? So, kailangan may dagdag yan. At yung idadagdag natin ay ito. So, dadagdagan natin ng hatch sa loob. Hindi pwedeng ganito lang. Kasi pag ganito lang, ang drawing natin, ito kasi understood na meron tayong tatlong binary link. So, ito ay magkakahiwalay. Nangyari lang na naka-triangle lang yung binary link. Bakit kailangan ngayon ng hatch sa loob? At kailangan lagyan ng hatch sa loob? Kasi nga, para understood na siya ay isang buong link, hindi hiwa-hiwalay. Isang link na mayroong tatlong joint. Instead na tatlong magkakahiwalay na binary link. Yan ang mahalaga kasi dyan. Kaya, para maliwanag na ito ay ternary link, o di nilalagyan ng hatch. O yung hatch, kung kayo nakapag-AutoCAD, yun nga yung parallel line sa loob.
Yung layo sa isa't isa ay wala namang sukat yan as long as significant or pansin yung yung mga parallel line. Ibig sabihin ko rin, ang ibig sabihin ko lang din dito, hindi naman pwedeng 3 line lang or isang line. So dapat ay kumbagay pansin na merong line sa loob. Okay? Kaya merong hatch sa loob. At ang purpose nga ulitin ko lang, ang purpose kaya may hatch sa loob ay para kumbaga siya ay iisang link. At ang dahilan kaya kailangan siyang i-declare as iisang link kasi para meron silang definite na motion. Iisang definite na motion. Hindi sila hiwa-hiwalay na motion. Kumbaga pag gumalaw yung isa, gagalaw lahat. Yun lang ang gustong i-pinpoint dito. Kaya dalalala ng hatch. Kumbaga, iisa ang galaw ng lahat ng ito. So, ayan na. So, either hatch. So, yun yung isang unang paraan. Ang isa pa ay ganito. No. Katulad pa rin kanina, triangle. Yung ating tatlong joint, tapos straight line. Kasi ngayon yung link. At para nga masabing hindi hiwa-hiwalayaan, ay ito nilalagyan ng itim. Doon sa may pinagtuktungan na yan. Ito. At yung itim na yan, na nakalagay na yan, yan yung tinatawag na weld. Ayan, weld. Welding. Welding or weld. Na ang purpose ng weld ay katulad ng actual na weld. Naka-fix or nakadikit yung dalawang link na yun. Hindi sila magkahiwalay. Pinagdikit. Kaya nga kayo nga, katulad ng welding, pinagdidikit yung bakal sa kabilang bakal. Ay, ganun din ito. Pinagdidikit din yung kabilang kabilang link sa kabilang link para iisa ang movement nila. Tapos kinukumpleto lang na triangle para triangle niya. So, yun yung isang paraan. At yung isang paraan ay instead na meron kang tatlong linya, meron kang isang magkaduktong na triangle na isang diretsong ganon. Tapos may separate ka ngayon na naka-perpendicular. Dito yung naka-perpendicular lang basta basta may line na nagko-connect doon sa ginawa mong link ng gano'n. Tapos, pagkatapos ng gawin yon ay lalagyan mo rin ng welding. Again, ang purpose kaya nilalagyan ng welding ay para pag gumalaw yung isa, may paggalaw din tayong ina-expect sa iba. Kung bagay iisang paggalaw, yun na lang. Iisang paggalaw ng buong link na yan, kaya nilalagyan ng welding. Okay? Ako nga pala, bago ako dumiretso, para balik ako dito sa hatching, pwede rin kasi lagyan nyo ng kulay. Instead na hatch, kung meron kayong Photoshop or Paint, yung bakit, yung lalagyan ng fill sa loob. So, pwede kumuha ng kulay, lalagyan ng kulay sa loob. Kaso yon ay applicable lang kapag sa computer natin gagawin yung drawing. Di sabi ko nga tayo magdo-drawing, ibig sabihin gagawin natin siya sa papel. Di sa papel, kahit namang kulayan ng loob niyan. Kaya instead na kulayan, ay ginagawa lang natin siya ng hatch. Yan, sa loob. Instead na kulayan. Pero pwede rin, or sa ibang libro din kasi, instead na nga may hatch, kasi nga gawa sa computer, ginagawa na lang solid na color. Pwede rin niya. So, isabihin lang din na naiisa, para ang purpose nga lang nun ay para iparating na ito ay iisang link. Hindi yan hiwa-hiwalay. Kaya nalalagyan ng kulay sa loob. Okay? Tapos ito naman ay collinear naman. So, nasa isang line yung tatlong joint. Kasi kanina ay patriangle na patriangle. Ito, at ito. Patriangle. So, dito naman ay nasa isang straight line yung joint natin. Pero may dagdag ito sa may gitna na gano'n, parang box.
May nakalagay na parang box dito sa gitnang ito. At kaya nilagyan noon ay para nga ma-indicate na itong link na to ay kaduktong ng kabilang link. Kasi nga, pag tinanggal ko yon, ulitin ko lang, pag tinanggal ko yon, ang binary link na ay dalawang joint na pinagduktong ng straight line. So sabihin, itong kabilang ito ay isang binary link. Tapos yung kabila ay panibagong binary link. So pag wala yung pinagduktungan na yon, ito ang itsura niyan. So, yung bilog na ulit yung joint, ito. So itong kabilang binary link na to, pwede siyang gumalaw ng kanya, ng independent. Ito rin kabilang ito, pwede rin gumalaw ng independent. Kailangan niya iisang paggalaw. So, para masabing isang paggalaw, lalo na nasa isang straight line, ay nilalagay ng parang box na gano'n. Para pag gumalaw ito, gagalaw lahat. Ilang yan, o. Kaya gumalaw ito, gagalaw lahat according to sa connection nila. Yan, nilalagay din ng parang box. Pwede rin weld, kaso ang hirap kasing lagyan ng weld, no? Parang pinalibutan mo lang yung butas na to. So, kaya instead na weld yan, nilagyan na lang ng parang box na ganun. Okay pa? Okay pa? Nakakasunod pa? Yes po. Yeah. Sige. Thank you. So, yan yung ternary link. Ternary link. Sige ulit ha. Magcha-charge lang ako. Yan. So, ang sunod nga ay quaternary link. So, apat na. Apat yung joint. Yan. Apat yung joint. Tapos nga, katulad din kanina ay yung joint nga ay represented ng bilog, tapos straight line. Joint to joint. Tapos nga, para masabing iisa yan, ay ayun, nilalagyan ng welding doon sa pinagduktungan ng dalawang link. Yan. Yung dalawang link, pinagduktungan. So, yan yung quaternary link. Or katulad nito, ito yung sinasabi ko kanina, pwede ngang solid na color ang gamitin instead na yung hatch. Ay nga lang, no? Pwede nyo nga lang gawin yon kapag sa computer. Pero pag idodrawing siya ng mano-mano, manual, sa papel, ay hatch na nga lang gagawin. Ito kung tutusin, pwedeng nang walang ganito kasi nga pag na may feel na ganito, ito ay understood na iisa na. Ano lang siguro to para lang hindi ma-misunderstood na hiwalay ito dito. Kaya nilagyan ng pagana. Kumbaga redundancy para maliwanag na hindi, yun nga, hindi ma-misunderstood na hiwalay ito dito. Kaya lang may ganito. Special tayo para malinaw na maliwanag, malinaw na hindi magkahiwalay ito. Yun lang ang gustong gawin dito. Pero katulad sabi ko, pagdating sa actual na drawing, or ano pala, sa manual na drawing ay yun na, hatch ang nilalagay natin dito. Tapos, pag tinignan natin yung bilang 2, 3, at 4, pwede pa rin yung magdire-diretso ng number, meron pa rin 5. Kumbaga, hindi porket 4 lang ito, ay hanggang 4 lang yung number ng joint. Pwede magdire-diretso yan ng bilang, pwede 5, 6, 7. Ang mangyayari lang ay bihira kasing gamitin. Kahit nga ito, yung quaternary ay bihirang-bihira ng gamitin. Kaya yung bilang ng joint ay itinigil na sa 4. Kasi ito, miski itong 4 ay bihirang-bihirang gamitin. Ang gamitin lang lagi itong binary link. Ang pinakagamitin ay binary link. Tapos yun nga, according na to sa parang pinaka-usage. So may gumagamit pa rin ng ternary, pero hindi kasing dami. Kumbaga palagi kasing binary link. Yun na lang. Palagi kasing binary link. Tapos sunod ay ternary. Tapos pagdating sa quaternary ay bihirang-bihira na. Kaya yung 5, 6, 7, 8, basta yun, meron pa rin namang
5, 6, 7, 8 na number ng joints, hindi na nga lang pinangalanan kasi ngayon ay bihira ng gamitin. Kahit nga itong 4 ay bihira ng gamitin. Tapos, bago ko makalimutan, hindi mali ng sulat na yan talaga ay quaternary. Hindi quarter, walang R dito. Yan talaga ay quaternary na link. Quaternary na link. Okay? Ayan. So, yan yung base sa number ng joint. Bago ko magdire-diretso, para lang maliwanag ulit, ang pinagpe-presenta ko sa inyo ay cellphone. Ayan, cellphone niyaan. Sasabihin, pag kayo nag-react dito, hindi ko makikita. Ganun din, pag nag-raise din ng hand, hindi ko rin kita. Kaya pag may itatanong tungkol sa dinidiscuss natin at ako'y wala dito sa interface ng Google Meet, ay interrupt nyo ko via audio. Sasabihin nyo lang, sir, excuse po, itatanong lang. Kumbaga magkapaalam lang ng ayos para lang at para rinig ko lang. Kumbaga audio cue sa may salita. Magpapaalam kayo via audio cue kasi hindi ko kita ang inyong reaction. Sige, tuloy tayo. So next, na category ng link ay based sa function. So, meron tayong 6. Na dyan sa 6 na yan ay pagsasabay-sabayin ko na itong 4 na yan. Okay? Sabay-sabay ang 4 na yan. Sa una, fixed link. So, fixed link, ayan, nasa pangalan ng fixed link ay hindi gumagalaw. Yan, stationary motion. Na tinatawag din siyang ground or frame. So, another term for fixed link ay ground feathering frame. Ang ginagamit kong term lagi dyan ay ground. Minsan ay nagpipixed link din ako pero pares naman yan, ground or fixed link. Kasi nga pag sinabing ground ay hindi gumagalaw. At ang drawing niya ay horizontal line, tapos merong yung diagonal line. Tulad na napansin niyo dito. So, horizontal line, pwede rin vertical, pwede din naka-incline. Pero ang pinakamahalaga doon ay merong may mga diagonal line. Para ma-indicate na yan yung ground. So, ito yung ground, ito yung ground. Kaya may number 1 yun. Ito yung number 1, tapos ito yung number 1. Kaya may number 1 yun. So, number 1 din ito, which is fixed link. Yan nga yung ground. Ulitin ko lang, madalas kong tawag sa kanya ay ground, pero minsan ay tinatawag ko rin siyang fixed link. Sunod, number 2, ayun, number 2. So, yung number 2 naman ay crank. Ang requirement ng crank ay kailangan siya ay pivoted to the ground. Ibig sabihin din nun, connected siya sa ground. Ayan. So, para ma-indicate na siya connected sa ground, ayun, naglalagay ng kapitan sa ground. So, kaya may nakausling ganon. Tapos may bilog sa gitna. Again, yung bilog ng yan, yung solid na color na bilog na yan nga ay yung joint. Yan, yung joint. At para ma-indicate yung link number 2, which is yung crank sa ground, ayan, naglalagay ng kabitan yan. May nakaganon, tapos may butas sa gitna. Yan, ang drawing ng pinaka-connection sa ground. Kaya nga siya ay pivoted sa ground, meaning connected sa ground. So ito yung part na connected sa ground. Tapos yung pre-end, ito, kabilang side, ay nakakaikot ng 360. Or complete revolution na nakalagay dito. So nakakaikot siya ng isang buong ikot. Or nga, 360. Yun ang kailangan sa crank na. So, una nga ulit, connected sa ground, patalawa ay nakakaikot ng 360. At yun yung crank. Kaya nalagyan ng bilog na ganito na para may pakita na itong link na to ay nakakaikot ng 360. So, yan yung crank. Sunod. Ang sunod ay number 3. Yun, number 3. So, ang number 3, ang tawag naman sa kanya ay connecting rod. So, connecting rod ay, kung napansin nyo, yung magkabilang dulo,
ng connecting rod ay una, connected siya dito sa number 2 o yung ang crank. Tapos yung kabila naman ay connected dito. Dito siya connected sa box na to. Yan yung number 4. Ayan yung mamayang pag-usapan natin, yung kasunod nito. Basta yung kabila ay connected sa 4, yung kabila ay connected sa 2. So sa mga salita, itong number 3 ito ay hindi connected sa ground. Ayan. Ang term niya lang dito ay pivoted. Ang pinakasimpleng term dyan ay connected. Hindi siya connected sa ground. Yun nga, parang nga masabi connected sa ground, connected sa ground. So dahil hindi ngayon siya connected sa ground, no, kaya din ng connecting rod ay tinatawag ding floating link. Kasi nga ay nakalutang. Kasi nga hindi connected sa ground. O pwede nga sabihin natin nakalutang. Dahil siya nakalutang, edi floating link. Kaya another term for connecting rod is floating link. Kahit anong joint doon sa magkabilang dulo niya ay hindi connected sa ground. Yung kasi kailangan niya. Kahit alin sa magkabilang dulo or kung mayroon pa tatlo or pa-apat na joint, dapat ay hindi connected sa ground. O tapos may sinabi dito complex motion. Bago ko i-discuss yung complex motion, punta muna ako sa number 4. O, babalikan ko yan. O, number 4 muna. Ang number 4 nga, itong box na to, yung box na yan, yan yung slider. Slider. So, yung slider na yan, ayun, nasa pangalan naman, nag-i-slide lang siya. At yung pag-slide niya ay depende sa shape nung pinag-i-slide niya. So dito sa yung number 4 dahil nakapatong siya sa 1 at kita niyo naman yung linya ng 1 ay horizontal line lang. So meaning ang paggalaw lang na pwedeng gawin ng slider natin ito ay horizontal line lang kasi ang meron sa pinag-i-slide niya ay horizontal line. Ayan. So, yun na. Basta siya horizontal lang ang movement niya. Kaya ang term niya dito ay translate back and forth kasi horizontal nga lang yung movement niya kasi nga horizontal din yung pinag-i-slide niya. So, sa may salita, ang slider ay depende sa shape ng pinag-i-slide. So, kung curve ang pinag-i-slide niya, edi ang movement din na pwedeng gawin ng 4 ay curve din. Pero ang pinakamahalaga doon ay back and forth lang siya, pabalik-balik. Kahit curve yung kanyang path, ang mahalaga pa rin ay pabalik-balik lang din siya. Back and forth lang siya. O kung muna ha, basta ngayon muna ay i-maintain muna natin na yung 4 ay yung nakadrawing dito na straight line. So yung 4 na to, yung slider ay nag-move na in a straight line. Yung tungang kabila ay umiikot. Kaya nga may linyang paikot ay umiikot. Kaya ngayon, babalik ako ngayon dito sa number 3. Since yung kabilang side ng number 3 ito ay paikot, pero yung kabila ay linya. Kaya yung sinasabi dito, complex yung kanyang motion kasi magkaiba yung type ng motion sa magkabilang side niya. Kaya ibig sabihin din nun, hindi mo malagyan ngayon ng line kung paano ba siya gumalaw. Kasi nga, meron siyang kakaiba, yung complex na lang. So, meron siya, instead na kakaiba, meron complex na lang. So, meron siyang complex na motion. Kasi nga, yung kabilang side na to ay naikot, pero yung kabila ay moving na straight line. At dahil doon, dahil sa pagkakaiba, ng movement ng magkabilang dulo niya, meron ngayon siyang complex na motion. Kasi siya ay depende kung paano gumalaw yung magkabilang dulo at the same time. Sa misalita, hindi mo siya pwedeng gawin katulad nitong number 2 na bilog. Yung kabilang number 4 ay straight line. Kasi ngayon yung path nito ng 4, ito yung path naman ng 2. Hindi mo ngayon malagyan ng linya yung 3 kasi meron siyang kanyang movement. Hindi bilog, hindi rin straight line. O depende ngayon sa paggalaw ng kabila do sa kabila. Kaya complex yung motion niya. So yan nga ulit yung ito yung naulit. Pasensya. Ayan. So ito nga ulit ang 4 nga ulit na link
Ulitin ko lang, yung ground, yung number 1, yan yung ground or fixed link. Yung number 2 nga dapat ay connected sa ground, tapos nakakaikot, kaya nga tinawag ng crank. Ulitin ko, mahalaga diyang characteristic ng crank ay nakakaikot ng 360 para masabing crank. Ito nga yung connecting rod na tinatawag din nating floating link kasi nga hindi siya connected sa ground. Lumulutang kasi nga hindi connected sa ground. Kaya siya ay floating link. Then ito ay slider na kaya nga siya i-moving na straight line kasi yung pinagpapatungan niya ay straight line din. Tapos, pinagduktong-duktong na nga natin. Katulad na nakakapansin nyo, pinagduktong-duktong natin yung mga link na yan. At nung pinagduktong-duktong na nga natin, nagkaroon na nga tayo ng mechanism. Ang tawag ngayon natin sa mechanism na yan ay slider crank mechanism. Kasi nga yung ating mechanism na to ay consist ng crank at slider. So, slider tapos crank. Okay? Ngayon, pag hinanap nyo to sa ibang libro, ang mangyayari ay minsan, baliktad ngayon ang nakalagay na pangalan sa kanila. Sa meseta, instead na slider crank, tinatawag nilang crank slider mechanism. Pares lang yun. Hindi nyo kailangan problemahin yun, ipares lang. So, sa meseta, itong mechanism na to, itong itsurang ito ng mechanism, ay can be called either slider crank mechanism or crank slider mechanism. Kahit magkabaliktad ay okay lang. Basta mahalaga, nandun yung slider, nandun yung crank. Kumbaga, hindi na natin pagtatalunan kung kailangan mauna si slider or si crank. Basta may crank at slider, iisa lang yan. Isa lang pinag-usapan natin, ganitong itsura. Okay pa, nasusundan natin. Kasunod pa sa discussion natin. Yes, Hello. po. Ayan, sige, thank you. So, yan nga yung unang 4 na type ng link. Di proceed ngayon tayo sa 5 at 6. Yung 5 muna, yung cam. Ang cam ay solid na object na dyan sa solid na object na yun ay ang mahalaga dyan ay yung surface na nakapaligid sa kanya. Yan, kaya may surface. Kasi doon sa surface na yun ay may nakakontak na padalawang link na tinatawag na follower. Ulitin ko ulit, meron tayong solid na object. Ang mahalaga doon sa solid object na yun ay yung surface niya. Yung pinakalabas. Surface. Kasi yung surface na yun sinasabi ko dito, may nakakabit sa kanya. Ayan, meron siyang padalawang link na naka-contact na lang, contact, na in contact doon sa surface niya at tinatawag natin yung follower. So, cam muna ha. Sabi ko, cam muna, cam. So, ito yung iba't ibang klase ng cam. Yang mga itong mga avocado, yung itsurang avocadong yan yung cam. Tapos yung nakalapat sa labas, zoom in ko ng kaunti, ayan. So, magre-render lang. Ayan. So, kung napansin nyo nga ulit, may nakalapat dun sa labas ng cam. Ito. Ayan, may nakalapat sa labas ng cam. At ang tawag dyan sa nakalapat sa pinakalabas ng cam ay follower. So, lahat ng ito, magkakaiba lang itsura, pero pare-pares yung tinatawag na follower. Ulitin ko lang ulit, itong avocado sa gitna, yan yung cam. Yung nakalapat sa pinakalabas ng cam, ay yan yung follower. At ang ginagawa nga ng follower ay nasa pangalan ng follower, ibig sabihin sinusundan niya lang itong labas ng cam. Kaya kakaiba rin yung shape ng cam, kasi nga depende sa shape na yan, ang paggalaw ng follower. For example, ito muna ito. So, yun muna, zoom in. Zoom.
So, ito nga, sinabi ko dito, yan nga yung cam, kasi ito nga yung follower. Na para magkaroon ng movement yung follower, depende ngayon siya sa paggalaw ng cam. So, paano ngayon gumalaw yung cam? Ito, may butas dito. Kaya may butas sa gitna kasi nga dyan nakakabit yung shaft. Dyan nakakabit yung shaft. So, ganito muna yan. So, assuming na itong cam na to ay ikot ng counterclockwise. Tama, counterclockwise. Ito ang pag-ikot na to. So, kaya pinapaikot ng counterclockwise para papunta siya dito. So, base sa contour or yung pinaka-shape ng cam, ini-expect natin na itong follower ngayon ay mag-move pataas kasi pataas siya. No? Kita niyo naman yung, yung drawing, pataas or palayo yung cam sa gitna. So, kaya yun ay pataas. O basta ang gagawin ng follower, nasa pangalan niya follower, susundan niya lang yung pinakalabas ng cam, kung ano itsura. Kaya kasi follower. O, tapos itong cam ay umiikot, habang umiikot, trace lang o sinusundan lang ng cam yung paggalaw ng sinusundan lang ng follower pala. Sorry, ulit. Sinusundan lang ng follower yung paggalaw ng cam. Katulad nga nito, pataas. Kaya, kaya kung napansin nyo, ang turo ng follower ay pataas. Kasi yun nga yung sunod na mangyari ito, pataas. Or palayo yun, palayo sa gitna. Dahil siya palayo sa gitna, hindi pataas. Ayan yung mechanism natin na tinatawag na ang tawag natin sa mechanism na yan ay cam follower mechanism kasi nga ang mechanism na to ay consist ng cam at ng follower. So kaya rin siya tinatawag na cam follower mechanism. Hindi pwede magkabaliktad ngayon ha, yung kanina lang ang pwede magkabaliktad. Ngayon ay dapat laging nauna yung cam sa follower. So kaya cam follower mechanism. Okay. Ayan. So, yan yung tawag natin dyan. Cam follower mechanism. Sunod naman ay yung gear. Papalitan ko yung gear dito. Ayusin ko pa nga. Katulad sabi ko dito, ayusin ko pa nga. Pero ito muna yung gear. So, ang definition ng gear ay meron siyang tooth wheel. O tooth wheel. O wheel muna. Pag sinabing wheel ay paikot. Paikot ito. So, gulong. Kaya wheel. Paikot kasi ang gulong. Ayan. So, paikot yan. Puro paikot ang gear. So, yan yung mga sample ng gear. Okay, mag-alala katulad ng sa cam, pinadaanan ko lang ngayon, pero yung in-depth discussion niyan ay gagawin natin after ng midterm. Kaya kumbaga pahapihan muna, pinapakilala lang sa inyo. Ito nga, ito na lang sa taas na to. Kasi ito yung magandang example. So, pag tinignan nyo to, merong wheel or yung bilog. Yan, yung bilog. Kasi nga naikot. Ayan, paikot. Tapos, yung kabila rin ganun din. Yan. Kaya may bilog, para paikot, dahil nga shop at shop, paikot. Tapos, gusto nga mapag-transfer ng rotation from one shop to the other, kaya nilagyan ng tooth. Kaya nakalagay kanina tooth. Ito na lang. Ayan, kaya tooth wheel. So, para makapag-transfer ng ikot, hindi man pwedeng bilog lang. Kaya nilagyan ng usli na tawag na tooth kapag isa lang. Pwede nyo rin yung tawaging teeth dahil madami. At again, ang purpose nga ng gear ay makapag-transfer ng rotational motion from one shaft to the other shaft.
Marami pa yan ha, marami pa. Pero yung mga yan ay papakalanan natin pag tayo ay nasa gear. May mga kanya-kanyang pangalan niya. Pero sa ngayon muna ay, basta yan muna ang gear, yun muna ang follower. No, kasi din yung follower, yung cam. Kasi yung cam din, may kanya-kanyang pangalan din yung pinakita ko kanina. Pero sa kanina na yan, introduction lang naman. Ang mahalaga kasi sa atin ay link at yung joint ngayon. Kaya kung napansin nyo, yun ang dinidiscuss ko ng maayos. Link at joint. So, yan yung cam at yung gear. Yeah, cam at gear. Ayan. So, tapos na tayo sa link. Proceed ngayon tayo sa joint. So, mayroon din kanya-kanyang tawag yung joint. Yung mismo pinagduktungan ha, ulitin ko lang, ang joint. Joint kasi ang pinag-uusapan dito, ang pinag-uusapan ngayon dito ay yung pinagduktungan ng dalawang link. Ang una nga muna ay yung common type ng joints. So common type ng joints, ito yung apat. Ito muna, una. So pin joint. Ang pin joint ay yun yung sinasabi kong butas sa dulo ng popsicle stick. So may popsicle stick, binatasan yung dulo. Ito. Butas. Tapos yung butas ay lalagyan ng pin. Kaya tinawag siyang pin joint eh. Kasi pagkatapos butasan ay lalagyan mo ng pin. Ang pin ay bakal na insert para siya ay maging hinge. Pero pagdating ngayon sa physical na form, ito ngayon siya. Pag may physical na form, ito ngayon. Itsura. Basta ito yung physical na form or yung actual na form ng dalawang link na pinagduduktong ng pin joint. Tapos ito yung kinematic diagram. Nakalagay ka na schematic representation pero yun nga rin yung kinematic diagram. At sa kinematic diagram, ang mahalaga yung joint kasi nga pinag-usapan natin ay joint. Kaya na yung joint. Na kung saan nga ulit, ang joint ay pwedeng i-represent as yung bilog lang. Walang laman yung loob ng bilog. Pero napansin nyo, bilog lang siya. Or pwede rin yan, solid na kulay sa loob ng bilog. Yan. Or dot. Malaking dot. Pwede rin ganyan. Katulad ng kanina sa slider craft mechanism. Kung napansin nyo, hindi kulay puting bilog, kundi kulay na itim na bilog ang pinagduktungan. Pero ulitin ko lang, kapag tayo nagko-complete na yan, ang corner na yan ay hindi na natin nilalagyan ng kahit na ano. Mapa-black na bilog or puting bilog, wala na. Kasi nga mahalaga ay yung mismong intersection. So ngayon muna yun, para lang maliwanag or kita natin yung joint. At dahil nga siya ay pin joint, ibig sabihin itong link na to, yan, ito. Itong link na to or kahit itong link number 2, ang pwede niya lang gawin ay mag-rotate dun sa pin. Dahil mag-rotate or mag-revolve, kaya tawag, revolve o revolute, kaya tawag din sa kanya ay revolute joint. So instead na pin joint, ay pwede rin revolute, pero mas madali kasi tandaan ng pin joint. Pares lang yan, pares lang ang ibig sabihin. So pwede nyo itong tawaging pin joint, pwede rin itong revolute joint. Walang pinagkaiba yung dalawang yan. Kaya na. Tapos ito nga itsura niyan pagdating sa kinematic diagram. Linya. Tapos ito nga ang linyang ito ay pwedeng gumalaw doon. Tapos, isinama na rin dito itong kasunod, degrees of freedom. So, ang degrees of freedom ay tinitingnan lang kung
ilang ang paggalaw ng joint. Ang pinag-uusapan dito ay yung joint na, hindi yung link, hindi yung linya. Pinag-uusapan dito ay yung joint. So dahil ang paggalaw lang na pwedeng gawin doon sa joint na yon ay yan, rotation lang. Hindi lang pwede mag-slide yung link na yon kasi nga nandun siya sa joint na yon. O di pag-ikot lang yan doon sa joint. So therefore, ang degrees of freedom mo nga ay isa kasi pag-ikot lang ng link. Yun lang kasi yung pwedeng gawin niya, pag-ikot. So yun yung para sa pin joint. O pin joint na lang ha, masadali kasi sabihin. Kaya pin joint na lang ako. So yun yung pin joint. O, ulitin ko lang ulit, bago dumiretso, pag may pin joint ay under siya ng 1 degree of freedom. O, sunod. Ang sunod ay ito. Para sa sliding joint. Sliding joint naman na ito. Ayan. So, yun yung sliding joint. Sliding joint. Ang sliding joint ay yung katulad kanina, yung box na ito, yan nga yung sinabi kong slider, at kailangan may pinag-i-slidean yung slider. At ang pinag-i-slidean nito ay ito, itong linyang naka-horizontal na yan. So, yan yung kinukonsider na pinag-i-slidean ng slider natin yan. Hindi na nilagyan ng diagonal line dito. Kasi, ang ibig sabihin lang nun ay yung slider natin ito ay hindi palaging connected sa ground. Yung slider na yan, kahit yung i-box nakapatong sa horizontal line, hindi yan laging connected sa ground. So, pwede rin nga mangyari, instead na yung line na to ay ground, yan ay basta yan ay panibagong link na pwedeng mag-slide yung slider natin. Itong linyang horizontal na mahaba. Yun ang sabihin niyan. So, kumbaga hindi palaging nag-i-slide sa ground ang slider. Yun na lang ang mas madali na. Hindi palaging sa ground nag-i-slide ang slider. So, pwede rin siya nag-i-slide dun sa kapwa niya link. So, yan yung sliding joint. Ay, para di maliwanag, ang sliding joint nga ay yung contact between yung slider at yung pinag-i-slide. So, ang sliding joint ay yung contact between yung nag-i-slide na to at yung pinag-i-slide na. So itong ilalim na to, yan yung joint. Kasi nga dyan nakapatong yung slider. So, dyan talaga magkaduktong. Dyan magkaduktong itong slider at yung pinag-i-slide. Yan yung sliding joint. Ngayon, bakit ito ngayon tinatawag na prismatic joint? Kaya yung tinawag na prismatic joint dahil dito. Ito yung isang sample. So, ang titingnan ngayon natin ay yung shape or yung tsura ng area na yung contact between dito. So, meron tayong dalawang, ito nga yung physical form, yung actual na, basta yung nakahawakan, yan, pwede yung gawin sa tunay na part at yung itsura niya. So, pagdating dito sa physical na form, ay una, yung one na yan yung slider. Yung sinasabi ko kanina dito, slider. Ito namang nasa ilalim na yung pinag-i-slide dito ngayon yan. Yung nakasuksok na to. Ulitin ko ulit, yung 1, yan yung slider, yung 2, dyan nag-i-slide yung slider na yan.
Yung 1, slider na 1. Tapos yung gusto ko i-explain ay bakit siya tinawag na prismatic joint. Kaya siya tinawag na prismatic joint dahil nung shape nung area na kung saan magkaduktong or magka-connect, hindi pala connect, magkalapat na lang, in contact. O basta yung area na lang na in contact between yung 1 at yung 2. Yung link number 1 at yung link number 2. So kung anong itsura ng area na magka-contact yung link number 1 at yung link number 2. So yun yung ilalim. Yung ilalim mo na ng link number 1. Yung ilalim ng link number 1 ay in contact sa link number 2 na ganito ang area. Rectangular ang area. Oops. Ayan. So yan yung itsura dun sa ilalim ng slider at ng pinag-i-slider. Sunod, yung kabilang side, itong kaliwang side. So para sa kaliwang side, edi ang area niya ay yung patay yung ganun. Ayan, yung patay. Sa kabilang side, sa may kaliwa. So kung ganyan ang itsura ng kaliwang side, so ganito rin ang kabilang side nun. Katayo din. Kasi ito naman yung sa side nito. No? Tapos yung nasa ibabaw, di nasa ibabaw. Rectangle na nasa ibabaw. Mukha ng prism na, pero para lang maliwanag itong square na nasa harap at yung nasa likod na equivalent niya, ay walang area dyan na walang area. Kaya nalagyan ko ng shade para ma-indicate na walang area dyan. Ang area lang ay yung paikot na gaya. Kasi nga, kaya yan ay walang area kasi nga dyan nakatusok yung 2 dun sa 1. Dyan sa butas na yan, nakatusok yung 2 doon sa loob ng 1. Okay. Pero kahit walang area dyan, ang itsura pa rin nung area yung pinagduktong-duktong natin na paikot na ganon ay prism. Kahit wala ito at yung magkabilang dulo, itsura pa rin siyang prism, kaya siya ay tinatawag pa rin na prismatic joint. Kaya prismatic joint. Pero ang madalas na natin tawag sa kanya is sliding joint. So dali kasi tandaan. Sliding joint. So yan yung sliding joint. Okay. So sa salita itong unang dalawang ito yung type ng motion na gusto natin pag-usapan. So yung una ay rotation. Kasi itong padalwa ay translation. Na instead na translation, ay tinatawag na nga natin siyang sliding. At nga pala bago ako dumiretso, nalimutan ko na rin ito. Yung pwedeng gawin ng slider natin dito ay mag-i-slide lang. Wala siyang rotation na mangyari katulad nito. Yung 1 ay nag-i-slide lang sa 2, kaya hindi siya pwede mag-rotate. Kaya pagdating ngayon dito sa degrees of freedom, isa lang ang pwede niyang gawin, mag-i-slide lang siya. Kaya siya ay pure sliding, kaya 1 lang. So 1 degrees of freedom ang joint na yan. Kasi nga isa lang ang pwede niyang gawin, mag-i-slide. Basta yung unang dalawa nga ulit, yan nga yung 2 basic type ng motion natin under plane of motion. So rotation at translation. Ulitin ko lang, ang tawag na ngayon, ang rotation ay rotation pa rin, pero yung translation ay tinatawag ng sliding. Sliding na siya. Ikaw muna, nagdire-diretso na ako. Ulitin ko lang ulit, tanong mo lang ulit. Nasusundan pa ang ating pinag-uusapan. Nakasunod pa. Yes po, sir. Ayan, sige, thank you. Okay. Ayan, so yung unang dalawa, yan nga yung
dalawang type ng motion na napag-usapan natin under nga ng two-dimensional na motion or plane motion. Sunod, ito naman. Ang sunod ay tinatawag natin cam or gear joint. Cam or gear joint. So, yung cam or gear joint ay ito. So, kumbaga ay meron tayong dalawang ito yung physical na form niya. Pero ang hirap lang kasi tingnan kasi parang tabinging bilog pero hindi yan tabinging bilog. Yan talaga ay oblong. Oblong or ellipse. Oblong na lang. Basta oblong. Dalawang oblong na magkakontak. Ayun yung 1 at yung 2. Tapos, ang motion na meron under ng cam or gear joint ay yan parehas. Parehas niya ngayon pwedeng gawin yung rotation na tinatawag na ngayon na rolling at sliding. Pwede niyang gawin parehas. Sabay. Sabay yan na hindi individual, yan ay sabay niyang ginagawa. So, paano ngayon niya ginagawa ng sabay yun? So, una muna ay rolling. Yan. So, para mag-roll, yung number 1 muna. So, para masabing nagro-roll ay meron siyang pivot point. Katulad ng sabi ko sa rotation, meron siyang point na pinag-ikutan. So, yung point na pinag-ikutan niya, sabihin natin itong gitnang ito. Yung gitnang yan. So, dyan siya umiikot. Umiikot na gano'n. So, yung part na yun, yun yung rolling. Kasi naikot siya yun. Naikot siya gano'n. Ang sunod naman ay yung sliding. So, yung sliding naman na to ay nandito sa may contact niya, dito sa 1 at yung 2. Ito. Yung contact naman na yan. Again, yung contact na yan, or hindi, yun nga, contact na yan nga ay naikot doon sa labas ng 1, ng oblong na yan. Pag tinignan natin, or pag tinignan natin yung trace ng point na yan, kumbaga dito sa position niyang ito, current niyang position, ay malayo ngayon siya sa gitna. Malayo sa gitna. Pero pagdating dito sa side na ito, malapit ngayon siya. So, dito ay malayo, dito ay malapit, tapos dito ulit malayo, tapos malapit ulit. Ito na lang dalawa. Basta, mayroong point habang siya ay naikot dun sa ito. Kumbaga habang naikot ito, itong trace point na to na in contact lagi sa 2, yan din ay parang gumagapang din doon sa labas or tinitrace niya o sinusundan yung labas ng link number 1. Ayun ang link number 1. Na habang tinitrace ng point na yun, ito nga yung contact with number 2, habang tinitrace niya yun, ay yung point na yan ay lumalapit kasi nga dito ay malapit, tapos dito ay lumalayo, habang ito ay umiikot. Habang umiikot, itong point of contact na to ay lalapit at lalayo. So yung paglapit at paglayong yun, yun yung part na sliding. So habang umiikot siya, yun nga yung rotation o rolling, ay yung contact na to ay lalapit at lalayo doon sa gitnang yan. At yung paglapit at paglayo ngayon ng contact na to, yun yung part na sliding. Kaya nangyari nga habang umiikot ito, yung point na to ay lumalapit at lumalayo. Kaya sabay nangyayari yung rolling and sliding or rotation and sliding. Kaya ngayon ang degrees of freedom niya ito. Basta yung pag-ikot ay automatically yung mismong body na yan. Doon lagi nagsisimula. Yung pag-ikot ay yung mismong, yung link na yan. Kasi nga usually yan ay umiikot. Katulad din ng cam. Kaya cam o yung gear din, di ba? Both yan umiikot. Kaya doon magsisimula sa pag-ikot. Mismong cam or gear. Tapos yung mag-i-slide ay depende na lang sa pinag-usapan. Kung cam ay yung follower, sa gear ay mahirap explain. Basta meron din dyan nag-i-slide sa gear. Hindi yung mismong cam ang nag-i-slide. Merong, kumbaga kung napansin nyo, merong siyang point na nakakontakt doon sa mismong link na yon or sa cam na siya nag-i-slide back and forth.
Dito nga i-contact nga the backend. So, yun yung source ng sliding. So, yun yung para sa cam or gear joint. Sabay nga yan. Kaya nga, ang number ng degrees of freedom niya ito kasi pares niyang pwedeng gawin. Rolling and sliding. Then, number 4 ay rolling contact. So, ito, wag ikakalito sa kabila kasi nga ito ay oblong. Hindi ito tabinging angle ng bilog. At ito talaga ay oblong ang itsura nung naikot. Pagdating kasi dito sa rolling contact ay perfect na bilog yan. So, yung naikot ngayon ay perfect na bilog. Perfect na bilog. Ano ito? Ito. Perfect na bilog. Bilog at bilog. At katulad din kanina, no, ito rin yung naikot. Kaya nga rolling contact. Kaya rolling contact, itong 1 ay naikot yan. Ayun, ito. Yung 1 na yan ay naikot. At katulad din kanina, meron din yung contact between yung 1 at yung 2. Ayun, yung puldok na yun yung contact between 1 at yung 2. Ngayon, dahil nga perfect na bilog ito, yung 1, yung contact na yan, habang umiikot yung bilog, ay hindi gagalaw kasi nga ito ay perfect na bilog. Kumbaga yan ay radius. Kasi nga bilog. Na kung saan yung radius ay iisa ang distance niya from the center ng pinag-iikutan. Kaya kahit anong ikot na gawin ng 1 na to, itong point na contact na to ay mananatiling dito sa position ng ito. Hindi yan nag-i-slide, hindi katulad kanina. Kanina kasi ay, yan, dahil nga oblong siya, yung layo dito ay iba sa layo doon. Yung layo nito doon, yung layo nito doon ay iba sa layo niya doon. Kaya gumagalaw yung point na yun. Pero pagdating dito, ay dahil nga iisa ang radius niya, hindi gagalaw yung point of contact na yun. At dahil hindi gagalaw yung point of contact, ibig sabihin, pagdating sa degrees of freedom, ang ginagawa lang ng rolling contact ay rolling pero walang sliding. Kasi nga yung point of contact ay hindi naman gumagalaw. Nandun lang siya doon sa position niya yun. Hindi nga siya nag-slide. At dahil rolling lang siya, wala ngang sliding, o di pagdating sa degrees of freedom, ay isa lang ang ginagawa niya, nagro-roll lang. Walang sliding na nangyayari. So ito nga ulit yung summary ng common types ng joints. So kumbaga nga tayo nakabase lang doon sa pinag-usapan natin una na type ng motion, rotation, translation, rotation and translation. Ito ay rolling without sliding. Ulitin ko lang ulit, tanong. Nakakasunod pa, nasusundan pa ang ating usapan. Yes po, sir. Ayan, sige, thank you. Sige, continue natin. So, para sa sunod na category ay based naman sa type ng contact. Based sa type ng contact. So, ang mayroon lang dito ay lower pair at higher pair. Lower pair and higher pair. Instead na basahin ko yan, pasimplihin ko na lang ito kasi ang mahalaga dyan ay kapag lower pair ay yung contact between the two member ay area. Surface lang ang nakalagay dito, pero yan ay surface area. So kapag ang magkalapat ay area, yan ay under ng lower pair. So, ang area na magkalapat ay kapag magkalapat ay area, yun ay under ng lower pair. Ito na lang. Ito. So, punta muna ako dito sa prismatic or sliding pair. Kasi meron ng example dito nakita. So, dito muna, sliding pair. So, dito, na-explain ko naman yung area dun sa prismatic. Kaya nga naging prism. Kasi nga yung area dito na contact doon sa taas, sa kabilang side at sa ilalim, ay pare-pares na area. Wala nga magkabilang dulo kasi nga doon nakatusok itong number tong ito. Okay? Doon nakatusok yung link number 2.
O, para makita nga, no, ito nga yung box na to, yan nga yung nagre-represent sa slider. Na yung slider nga, may pinagpapatungan na ground. So, itong nandito, na gray na to, yan yung ground. Tapos ito yung slider. O, 3D lang kasi nga ay para lang may area siya, para makita yung area. Pero ang mahalaga dyan ay ito. Yan. Yung contact between yung slider at yung ground ay yan yung area. At dahil area ito, so ang sliding pair or prismatic joint or pair or joint ay under ng lower pair joint. Kasi nga, ang contact niya, ito, ang contact between ng slider at ng ground ay area. Yan, yung projected na area niya. Yan yung contact na area. Yan yung para sa sliding joint or sliding pair. So, para naman dito sa revolute or pin joint. Katulad sabi ko nga, may butas yung dulo ng link. Yan, ito. Yung butas na yun, ito rin may butas, di lang kita. Ito rin. At kaya nga siya tinawag na pin joint kasi nga, yung butas na yun ay nilalagyan ng pin. Pinapasakan niya ng pin para magkaroon ng joint. Tapos sunod ay ang titingnan nga natin ay yung contact nung pin na sinuksok natin at yung mismong link na yan. Ito, yung link na yan. So dahil nga yung pin na nilagay natin ay cylindrical ang form, yan, cylinder, kaya may cylinder dito kasi nga yung pin, yung itsura ng pin ay sinaksok natin para magkaroon ng joint. Pero nga, ang pinag-uusapan dito ay yung connection, yung area na lang, contact na lang yung contact between ng pin na isinuksok natin at yung mismong link. Kung napansin nyo yun, may bilog doon, no? Yun nga yung pin. Pero wala nga contact dyan, kaya nga naka-oscillate dito. Ito. Kaya itong area ito, yun yun. So, wala dyang contact. Yun nga, yung kabilang dulong yan. Ganun din sa kabila na. Yung kabila nakatago lang, which is ito nakatago din. Pero yan ay wala ring contact dun sa mismong link. So yung na may contact or yung nakalapat dun sa mismong link ay itong nakapalibot na ito. Yan, nakapalibot na yan dun sa cylinder. At ang tawag nga natin dyan sa nakapaikot or palibot sa cylinder na yan ay lateral surface area. Yan. So, ang tawag nga dyan ay lateral surface area. So, dahil nga lateral surface area, so dahil area yan, so therefore, under pa rin nga siya ng lower pair joint. So, basta area, ang contact between yung member ng mechanism ay area, ay lower pair pala, sorry. Pag area ay lower pair, yun na lang. Okay lang yun. Tapos marami pang sample dyan. So, ito yung dalawang sample na pinakita ko sa inyo. Marami pa yan. Yun din, meron ding screw. May screw. Meron pang cylinder. Tapos may ball joint kasi nga ang contact niyan ay yung mismong labas ng bola. Yung ball. Tapos hindi siya limited sa 1 degree. Ayan, nakalagay dito puro 1 pero hindi laging 1 kasi meron din ditong 2, 3 at 3 din ito. So hindi siya nakabase sa degrees ng freedom. Siya ay nakabase kung ano ang contact na between the two member, kung area. So regardless kung ano ang number ng degrees of freedom. So hindi kumbaga hindi tinitingnan diyan ang degrees of freedom. Yung kasi ang napagkakamalan lagi, hindi siya nakabase sa degree of freedom. Nagkataon lang yung example ko ay 1 degree, pero ayan pa, mga sample na hindi 1 degree of freedom.
Okay? Sunod, yung higher pair. So kung ang lower pair ay area, ang higher pair naman ay either point or line ang contact naman. So kung kanina ang contact ay area, pagdating naman sa higher pair ay point or line. So ito yung sample ng contact ay line. Kapag mayroon tayong cylinder na nakapatong sa flat surface. Cylinder na nakapatong sa flat surface. So yung contact between the cylinder at the flat surface ay line. So yung tinuturo nito, ayan, yung tinuturo niya ito, yan yung line. Na sinasabi ko, yan yung contact between ng cylinder at ng flat surface na to. Okay? O, yan yung isang sample para sa line contact. Ito naman yung para sa point contact. So, flat surface din, pero ball naman. So, bola naman yung nakakontakt dun sa flat surface at dahil nga siya yung ball, edi point na yan. So, mahirap nang i-demonstrate kasi point. Pero yung contact na nga lang ay point na nga lang. Isang point na lang. Okay? Tapos marami pang sample yan. Ayan. So, marami pang sample. Ito nga yung nasabi ko kanina. Ito yung cylinder. Ito yung roll. Dito yung kakaibang cam lang kasi yung cam ang gumagalaw na ganun. Hindi stationary yung cam. Ayun na. Tapos, ito nga yung degrees of freedom. So, hindi rin yan, kasi may 1 din. Tapos 2, 3. Tapos 4, 5. So, yun yung mga sample lang ng higher pair joint. Sunod. Ang sunod naman ay based sa number ng motion na allowed doon sa joint na yun. So, kung ang base lang ay yung number ng motion, diyan ulit papasok yung sinabi ko kanina na 1 degrees of freedom at 2 degrees of freedom. Isinama ko dito yung 3 degrees of freedom para lang maliwanag na kapag umabot ng 3 degrees of freedom, ang joint, yun ay under na automatically ng 3 dimension. Ulitin ko lang, ang pag-uusapan lang natin ay hanggang 2 degrees of freedom lang. So hanggang 2 degrees of freedom, sabihin, hanggang 2 degrees of freedom joint lang din ang pwede natin pag-usapan. Pag nag-3 pataas, pwede rin yung 4, 5, 6, pero yun na nga automatically under na ng 3D. Hindi nga tayo magti-3D, tayo nga hanggang 2D lang. So, isa natin. So, para sa 1 degree of freedom, ay isa lang ang pwede niyong gawin. Either translation or rotation. Nang translation na nga, ayan nga yung sliding yan. Yan nga meron tayo dito ulit na box na nakapatong sa ground kasi nga yan yung slider. Or rotation kasi nga ito yung link na nagro-rotate dun sa point na yun. Kapag isa lang ang pwedeng gawin, yun ay ito. At ang sinasabi ditong joint ay itong pinagpapatungan ng slider. Yan yung joint. Kasi nga joint ay contact. So kung saan may contact yung slider, yun yung kanyang joint. At yun nga yung pin joint. Maliwanag kasi dito yung joint. So yan yung pin joint. Isa lang ang pwedeng gawin niya. Isa lang ang pwedeng niyang gawin na motion. Ngayon nga, inulit ko yung translation pero yung translation ay yung pag-slide. So yan yung 1 degree of freedom na joint. Sunod, 2 degrees of freedom na joint. So pagdating dito ay sabay niyang ginagawa yung pag-rotate at pag-translate. Pag-rotate at pag-translate. So ito yung kanina na cylinder na bilog na nga lang kasi 2 dimension nga. No?
So, ito na yung bilog na nagro-roll sa isang horizontal plane. Bilog na nag-move sa horizontal plane. No. Ang joint dyan ay yung contact nga nitong bilog na to dun sa ilalim. Yan. Kaya yun, no? Kaya may tuldok dito kasi nga yan yung joint or yan yung contact between dito sa bilog na to at yung ground. At dahil yan yung dahil nga yung point, ibig sabihin itong bilog na to ay may tendency umikot doon sa point na yun. So dapat iikot siya ganyan. Kasi may point na contact doon. Ang nangyari lang, hindi ngayon siya makaikot ng ikot na pag ganon, as in pag ganon. Baka kasi misinterpret yan. Ikot na pag ganon kasi nga dahil ng ground. Kaya nangyari ngayon, instead na iikot lang siya sa point na yon, ang nangyari ay nag-move ngayon siya forward. Ayan. Yung gitnang ito, yan. Kaya meron lang sa gitna para ma-indicate yung pag-move forward niya. Pero nag-move forward pa rin yung bilog na to. Ayan. Kaya ang nangyari, sabay nangyari yung pag-ikot niya sa pivot point na to, pivot point pa rin yan. Yung nga lang ang nangyari is itong point na to ay kasabay na gumagalaw habang nag-move forward itong cylinder natin ito. Ulitin ko ha, pinag-uusapan natin ay joint. No, hindi yung bilog na to ha, ang pinag-uusapan natin dito ay yung joint, ay yung tuldok na yun sa ilalim. So dito nga sa tuldok sa ilalim na to, dyan nga iikot yun kasi nga point nga yan. Dahil may point, iikot dyan. Nga lang, hindi siya makaikot na ganun dahil nga nung ground. Kaya instead na pag-ikot, nag-move siya forward. At pag siya nag-move forward, kasama din itong point na to na mag-move forward. So sabay silang mag-move forward. So ang nangyayari dito ay pinag-iikutan ng bilog na to at nag-move forward din siya kasabay ng bilog. Kaya yan ay 2 degrees of freedom na joint. Kasi pinag-iikutan ng cylinder or ng bilog, pinag-iikutan ng bilog at kasabay din siya nag-move forward kasama ng bilog. Kaya dalawang ang ginagawa dyan. No? Pinag-iikutan, yan, kaya may pag-ganon ako dito eh. Kung napansin nyo, hindi ko siya in-indicate dito. Hindi pa ganon. Hindi pa ganito ang mali kasi ang pivot point natin ay itong ground, hindi yung gitnang yun. Hindi ito yung pivot point, ang pivot point ito. Kasi nga dyan may tendency umikot. Yung bilog na yan. Nangyari lang kasabay na pag-ikot niya doon sa point na yon ay sabay din siya nag-move forward. Yan nga yung una. Ito yung padalwa. Sa padalwa ay ganun din. Kung ito ay umiikot dito, ganun din ito. So dito naman ay dahil nga yan, pin ito. So dyan umiikot itong orange, peach. Basta itong kulay na to. Para matawag sa kulay na to. Ayan. Basta itong kulay na to, dyan umiikot itong dito sa pin na to. Umiikot siya. Ayan as indicated dito, na arrow na yan, dyan siya umiikot sa pin na yan. Tapos, yung pin ay wala sa hole. No. Hindi lang basta hole. Siya ngayon ay nasa slot. So, pag malaking ganyan or linear, ang slot nung pagkakadrill ng hole, nagiging slot na siya. So, yung pin ngayon ay nandoon sa loob ng slot. At ang ibig sabihin ngayon, ay itong pin na to ay pwede na siya mag-slide. Oops. Ayan. So, pwede ngayon siya, tagal ko na pala, 100. So, pwede siya mag-slide sa loob ng slot. So, ang nangyayari ngayon ay dalawa. So, pwede siyang umikot, pwede siyang pag-ikutan nitong link na to, na orange, at pwede rin mismo yung pin na yun ay mag-slide dun sa slot. Dahil doon, dalawang pwede niyang gawin na mag-rotate, as indicated nito, at pwede rin siyang magkaroon ng slide doon sa loob ng slot. Kaya yan ay under 2 degrees of freedom din. Ang tawag natin dito ay pin in slot. Yan, pin in slot.
Ay, katulad sabi ko ha, yan nga, may ayusin pa nga ako. Meron pa akong kailangan mga entry na na mga word. Kaya ayusin ko muna. Okay? Ayan ang 2 degrees of freedom. Tapos ito pa yung mga iba't ibang klase ng 3 degrees of freedom. Ayan, kaya kung napansin nyo, ang drawing niya ngayon ay 3D. Kasi nga ay 3D yan. Mahirap i-indicate yan sa 2D. Kaya nga yung slider ngayon ay yan na nag-i-slide. Tapos mayroon pa siyang rotation sa kanyang axis. Tapos ito, nagkamali pa ako dito. Ito ay 4 degrees. Ang degrees of freedom dyan ay kung ilan yung arrow. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito ay 4 kasi 1, 2, 3, 4. Pero yan na, basta mahalaga dyan ay under pa rin yan ng 3 degrees. 3 degrees. 3D pala, sorry. Under siya ng 3D na motion. Hanggang 2 degrees of freedom yan. Okay? Sasunod, sa base sa nature ng mechanical constraint. So, dito ay yung habang ano ba? Ayun yung paano ma-maintain yung contact. Ayun na lang. Yan. So, paano ma-maintain yung contact na yan? So, una ay closed pair, padalawa ay unclosed pair. Pero instead na basahin ko yan, pakita ko na lang. Ayan. So, ito yung isang sample ng closed pair. Ito yung isang sample ng unclosed pair. Mamaya mo na yung unclosed pair. Nagre-render. Rendering. Ayos na, ayan. Ayos na. So, dito muna tayo. Ito. So, pagdating sa closed pair, ang mangyari ay kahit anong paggalaw ang gawin ng member natin or yung link ay hindi mawawala yung contact between the two. Or hindi mawawala yung contact. Ang contact nga ay yung joint, yung pinagduktungan. So katulad nito, itong link na to, kahit anong paikot ng gawin natin ganun, as long as syempre hindi mahuhugot yung ano na yon, yung pin na yon, as long as pag-ikot lang ang gagawin nito, hindi mawala yung contact na yon, yung pin joint na yon ay mananatiling pin joint. Ganon din dito. So kapag siya nag-i-slide na ganon, hindi mo siya hilahin na pa ganon, as tatanggalin na paalis doon sa pagkakasuksok niya, at ay i-slide mo lang siyang pa ganon, yun according sa arrow niya, left at right lang, yung contact between yung slider at yung pinag-i-slider niya ay hindi mawawala. Mami-maintain yung contact niya or yung joint. Mami-maintain yung joint na lang or contact or joint. Kasi nga ang contact at joint ay katulad nito, wala naman kasi talagang literal na makaduktong pero may contact. Itong contact na to, yan yung joint. So kahit yan ay nakalapat lang, katulad nung sa slider kanina, yung drawing ko kanina sa slider, kahit ngayon nakapatong lang, at wala talagang yung katulad itong physical na nakatusok na gano'n, yan din ay joint. Kaya minsan ang joint din ay pwede rin contact. Contact lang din. So dito nga ay mamimaintain yung contact or yung joint dito. Kahit anong paggalaw ang gawin natin doon sa part ng yung pinagduduktong ng joint na yan. Kahit anong paggalaw ang gawin natin ay hindi mawawala or maalis yung joint na yan. Katulad nga nito, pag in-slide mo lang siyang back and forth na gano'n, hindi mawawala yung sliding joint, gano'n din ito. So pag pinaikot lang natin siyang gano'n, hindi mawawala yung pin joint na yun. Compare dito sa kabila, ito sa kabilang ito. Itong cam. Ang cam joint dyan ay yung contact between the follower at yung cam yun.
Yun, basta yung contact na yun yung cam joint. Yan, yung sinasabi kaninang cam joint. Ang mangyayari ngayon ay, dahil, assuming din katulad kanina na, counterclockwise. Tama na, counterclockwise ang ikot ng cam. Burahin ko muna itong nagtuktungan na yun. Ayan. So, kung counterclockwise ang ikot ng cam, ititrace ngayon ng follower itong linyang ito. At kita nyo naman siya ipataas. Kasi palayo sa gitna So, pataas yan. Palayo sa gitna, kaya yan ay pataas. Pataas ang pataas hanggang ma-reach niya yung pinakamataas sa point na yun. Doon sa cam. Ngayon, kung walang gravity na magpupul pababa para sa follower or spring na magtutulak pababa doon sa follower, ang mangyayari ngayon sa follower ay nakalutang lang yan dito. Kasi nga itinulak ng cam pataas, pero wala kasing any other way yung cam para hilahin yung follower pababa. Kasi nga wala nga kasing physical na contact doon. As in, walang pin, walang ganitong slot doon sa pinagkontakan na yan. Yun nga ay nakalapat lang follower doon sa cam. Walang kahit anong force na papasok doon sa cam. May palabas pero walang papasok. So, para ma-maintain yung contact, lalo sa pababa dito. Ito kasi yung part na pababa. So, kumbaga, kung ito yung pataas, and kung itong side na to yung pataas, itong side naman ito ang pababa. So, pagdating dito sa babang ito, para ma-maintain yung contact ng follower or para ma-maintain na nakadikit yung dulong ito dun sa cam, either may gravity ka kasi nga gravity pa ba, o edi lagi nakababa lang yung follower niya. Kasi meron ka ngayong force na pababa. Or, katulad na lang dito, mayroong ngayong spring na nagtutulak dun sa follower para ma-maintain na siya laging in contact dun sa cam. So, pag wala ito, wala rin yung gravity, as in yung follower lang at yung cam, may tendency mawala yung contact ng follower sa cam, lalo na pagdating niya dito sa pinakamataas niya. At kung babalikan natin yung definition, ayan. So, the elements are held together by an external force. So, merong force na nag-hold doon sa dalawa para ma-maintain yung contact. Whereas, itong closed pair ay yung pag sinabi mechanical ay yung mismong itsura niya. Yan. Kaya nga dito ay form close kasi yung mismong shape niya, yung katulad ng butas, katulad ng pin, yun yung nag-hold or para ma-maintain yung joint. Dito ay kailangan mo ng external na force. So external na force nga ay gravity or additional na spring para ma-maintain yung contact nga ng follower dun sa cam. Kasi nga ang mangyayari niyan, tutulak pataas, pero pag pababa na to, hanggat walang natutulak pababa, nakalutang lang yung follower. So yan yung isang sample ng unclosed pair. Kaya nga tinatawag din itong force close kasi mayroong force na naka-apply para nga ma-maintain yung contact, ito na may form. Yung form ay yung shape niya sa Minnesota. Pag sinabing form ay yung shape para ma-maintain yung contact. So, yan yung nature na mechanical constraint. Ayan. Ito ay ano na ha. Tapos na tayo dun sa individual na links at joints. Dito ay pinagduduktong na natin. Dito muna ipares. Pair. Pair muna. Meron muna tayong dalawang link na magkaduktong sa joint. Ako na, bago mo dire-diretso na susundan pa. Nakakasunod pa ha. Nakakasunod pa tayo. Yes po, sir. Ayan. Sige, thank you. Tuloy natin. So, katulad na sabi ko, tapos na tayo sa individual na links at joint. So, pagdating dito, ay magkakaduktong na sila. So, dito muna ay pares muna. So, yung pagduduktong ay kung nag-assign tayo ng isang motion, kaya nga constraint motion.
pag nga may pinagduktong, gusto nating may gagawin lang siyang isang movement, no? Isang motion. So either siya mag-rotate, no? Pwedeng sabay, or pwedeng, basta maalin sa rotation, translation, or sabay. Pag inassign natin yon, dapat yun lang ang pwede niyang gawin. Yun ang mangyayari dito sa constraint motion. Kaya constraint motion. At kapag meron pa siyang ibang pwedeng gawin, bukod dun sa gusto nating i-assign sa kanyang motion, edi hindi complete ang pagkaka-constraint. No? Kulang ang pagkaka-constraint natin dun sa link natin. Or for example na lang, meron tayong 3 dito, no, complete, successful, at incomplete. At katulad sabi ko, kaysa yan ay basahin ko, pakita ko na lang sa example. So ito nga ulit yung slider, ito, yung L na yan, yung slider na nag-i-slide dun sa pinag-i-slide yan, dun sa nakatusok. Ngayon, ito ay, kaya ito'y naging complete and completely constrained ang motion kasi yung slider natin ay nandun sa may corner na pinag-i-slidean. So sa mga salita, ang gagawin niya lang ay pag-slide. Hindi siya iikot na pag-ganon. Kasi kung ang shaft ito, bilog, kung nakatusok siya sa bilog, at dahil ngayon yung bilog, pwede siyang umikot dun sa bilog. At ang ibig sabihin nun, di dalawang pwede niyang gawin. Pwede siya mag-slide along dun sa shaft, or pwede rin siyang umikot dun sa shaft. Ang gusto nga lang natin ay siya ay mag-i-slide lang. Ganito yung itsura niya. Yan. Yan. Ganito yung itsura nung shape na to. Hindi pupunta sa ilalim, hindi po sa tabi. Ganyan lang siya. At mag-i-slide nga lang siya back and forth. So, ang gagawin ay hindi nyo siya ilalagay sa shaft. Ilalagay nyo ngayon siya dito sa may corner na pinag-i-slidean. Para hindi wala siyang pag-ikot na gagawin ganun. So, yan yung isang sample ng completely constrained ang motion kasi yun nga lang, mag-i-slide lang at na-constrain natin siya by applying yung corner na yon para hindi nga siya iikot ng pagano. By applying some corner dun sa pinag-i-slidean niya. So, yan yung isang sample ng constrained motion. So, isang sample pa ulit ay ito. So, dito naman ay meron tayong shaft. Itong gray na to ay shaft. Kasi itong orange, ano ulit to? Peach. Basta itong dikulay na to. Itong dikulay na to, sabihin na natin yan ay frame. So, ang mangyari ay imamount natin or itutusok natin yung shaft doon sa frame. Basta yung shaft na yan ay magdadala yan ng pag-ikot. From one gear to the other. Or basta yung magta-transfer siya ng pag-ikot. Ayun na lang. Kung ano bang purpose ng shaft na yan. At dahil nga siya yung shaft, ang gusto lang natin gawin ng shaft ay pag-ikot. Ang gusto lang natin gawin ng shaft ay iikot lang siya. At para ma-ensure na pag-ikot lang ang gagawin niya, ito, dahil nga ito'y bilog, ang butas ay bilog, ang shaft ay bilog, at ang mangyayari ay pwede ngayong mag-slide, ito. So, pwede ngayon siya mag-slide back and forth, dahil nga ito'y bilog, pwede siya mag-slide. Ayaw nga natin mag-slide ng pagkakaganan niya, or left to right, yung shaft. Kasi nga gusto lang natin mag-transfer siya ng pag-ikot. Ayaw natin mag-move back and forth. So, para maiwasan yung pag-move back and forth, nilalagyan ng harang na yun at sa kapagkakabila. Or kung narinig nyo na yung C-clip, kung merong, basta yan, nilalagyan ng clip para hanggang dyan lang siya. Hindi siya mag-i-slide beyond sa clip na yan. Or yan, basta ito, washer, o kung man tawag ang gusto niya. Basta yan ay harang para hindi mag-move back and forth. Kaya left at right may X kasi nga iniiwasan natin siya mag-move left and right. Para ang gusto natin sa kanya ay magro-rotate lang. Wala siyang ibang movement na gagawin. So para mangyari yun, nalagyan ng harang yung magkabilang side na yun. Magkabilang side para complete. No? Complete. Kaya completely constrained yung motion niya yan. So ang motion niya lang ay ito. Pag-ikot. So yan yung isang sample ng completely constrained motion. Sunod naman ay yung successful. Yan. Successful.
So, dito naman ay shaft pa din. Meron pa rin tayong shaft. At tapos, kanina, binutasan natin yung frame. Kasi nga doon natin sinuksok sa frame yung shaft. Kumbaga doon siya naikot sa frame. Dito, ayaw natin butasan yung frame. Ayaw natin butasan yung frame. Padalwa, ang shaft kasi dito ay naka-vertical. Kaya mahirap talagang butasan yung frame kasi mahuhulog dire-diretsa. Kaya instead na butasan yung frame, kailangan natin naka-vertical yung shaft. At ito na sabi ko, ang shaft ay gusto nating umiikot. So, ang katulad na sabi ko kanina, ang shaft ay gusto natin umiikot. So, dapat, habang umiikot yan, ay nandyan lang siya sa pwestong ito. Wala mo na ito. Wala mo na itong ito. Wala mo na yan. Wala mo na yan. So, ano mangyari ngayon pag wala ito? Ulitin ko ha, walang butas yung frame. Nakapatong lang yung dulo ng shaft dun sa frame. Ang mangyari ngayon, pag pinaikot mo yan, o di parang trumpo. Di kayo yung trumpo, hindi naman nakatigil lang sa gitna. So, minsan yun ay umiikot na ganun habang siya ay umiikot. So, ganun din dito. So, dahil walang pumipigil sa kanya, pwede yan ay umiikot na ganun. Gusto nga lang natin siya ay nakatigil sa gitnang iba. Ayaw natin na parang umiikot siyang pagana. So, para ma-prevent yun, yan, nilalagyan ng footstep bearing. Ulitin ko ulit, yung shaft na to ay naka-vertical. Kanina kasi naka-horizontal. Kita nyo naman naka-horizontal, kaya madaling intindihan. Ito ay naka-vertical naman yung shaft. Vertical yung shaft. Gusto natin ay umiikot ng naka-vertical yung shaft. At habang umiikot, dapat hindi sumasayaw yung shaft kasi may tendency talaga yung sumayaw kasi nga umiikot yan. So, para ma-prevent yung pag-ikot or paggalaw ng shaft, nilagyan natin ng footstep bearing. Ngayon, dahil siya may footstep bearing, kahit lagyan nyo dito katulad ng kanina, ng harang dito, baliwala lang din yan. Kasi, nakatusok na ganon, nakatusok na ganyan yung shaft. So, sa salita, pwede mong hugutin pataas mula sa footstep bearing, tapos shaft na ulit siya. Wala na ulit siya sa pagkakasuksok na dito. Or, pwede rin nga mangyari habang umiikot yung shaft, ay tatalon siya kasi umiikot, tatalon yan, tapos lalabas na ulit. So, para ma-prevent yung paglabas ng shaft doon sa footstep bearing, ay nilalagyan natin ng load. Yan. Either yung mismong shaft, mabigat yung shaft, or meron kang ikakabit na may bigat para kahit anong gawin na pag-ikot ng shaft, hindi tatalon or lalabas dito sa footstep bearing. At dahil nilagyan mo siya ng mabigat dito, na-maintain niya yung contact ng shaft doon sa footstep bearing. At sabihin, pag nawala yung load na to, naging magaan, pag pinaikot mo ngayon yan, tendency yan tatalon. Lalabas doon sa footstep bearing. So ito yan, nakalagay na. The footstep bearing becomes successfully constrained pag mayroong compressive load. Compressive lang dito or pababa. Naka-apply. Na yung compressive ay meron kang mabigat na nakakabit sa shaft or yung mismong shaft ang mabigat. Kasi nga pababa. Para kahit anong ikot ngayon ng shaft, iikot lang siya in place. Kasi yun ang gusto laging gawin natin sa shaft na. Umiikot lang siya in place. Kaya magkakaroon lang dito ng successful as long as mayroon siyang mabigat dito or load. Pag may load, edi mananatili nakasuksok yung shaft doon sa footstep bearing. Pero once na mawala na to, yan ay tatalon na. Pwedeng tumalon kasi naikot yan. Katulad din ng trumpo, di ba? Pag sobrang bilis kasi ng ikot noon, tatalon yan. O di hindi ngayon siya magiging constraint. Pwede ngayon siya parang gano'n. Katulad ng trumpo. Umiikot na gano'n. Tapos, pag hindi nyo nalagyan ng constraint, edi incomplete. Yan. Incomplete kasi nandun pa rin yung gustong gawin ng shaft. Yan. Ito pa rin ulit yung shaft. Umiikot pa rin yan. Hindi naman sa napipigilan yung pag-ikot. Umiikot pa rin naman yung shaft.
Yun nga lang, may dagdag ngayon na motion. Ito, yung left at right na to. Kasi nga walang constraint dito. So sabihin, ginagawa pa rin ng shop yung gusto niyang gawin, which is pag-ikot, may dagdag nga lang. Yun nga yung iniiwasan. Kaya nga incomplete. Hindi naman sinabing hindi constrained na motion. No, incomplete lang. Kasi nandun pa rin yung pag-ikot, yun nga lang may dagdag na motion. No, dahil nga ito'y bilog din yung shop. So pwede siya mag-slide. So yan yung incompletely constrained motion. And then, katapos magduktong ng dalawa, yan, marami na tayong pagduktong-duktongin. Ngayon, kapag pinagduktong-duktong lang natin, yung maraming links na yon via sa kanilang join, ang tawag muna natin doon ay kinematic chain. O pinagduktong-duktong, simpleng pagduduktong-duktong, kinematic chain. Pero once na isang link doon sa kinematic chain ay ginawa nating fixed link or ground na nga. O, pipili ka lang ng isa doon sa link doon sa chain at gagawin mong ground, yun ay nagiging mechanism na. So, yun pa palang isang dagdag na requirement sa mechanism. Kailangan ay merong fixed link or ground. At kaya kailangan ng fixed link ay para magkaroon ng definite and predictable motion. O yun lang, kaya kailangan ng fixed link. O, yung constraint niya ay nag-set tayo ng motion na gusto niyang gawin, yun lang dapat ang gawin niya. Kaya nga yan, definite. Kasi sisimula pa lang ay meron tayong gustong gawang paggalaw sa kanya. Ini-assign na tayong paggalaw at yun lang ang pwede niyang gawin. Kaya constraint. Yan katulad nga yan. Ito, sasabi ko dito, constraint na yan. Motion yan. Constraint lang. Kung yun lang ang gagawin niya, yun lang ang gagawin niya. Kaya nga definite. Okay? At tapos, ayan. Tapos ang mechanism or kinematic chain natin may be either open or close. Pero sa halip na basahin ko yan, ito na lang, pakita ko na lang sa picture. Ulitin ko lang na ang number ng joint sa or yung minimum number pala, yung minimum number ng joint sa isang link ay 2. Dito lang kasi isa lang. So dapat yan dito sa kabilang side na to ay meron yang joint dito. Ito, may joint pa dito, hindi na nga lang na-drawing. So ito ay may joint pa dapat dito. At dahil meron pa siyang joint, ibig sabihin, pwede pa natin yung duktungan. At dahil pwede pa siyang duktungan, edi siya ay open na mechanism. Ngayon, tingnan niyo yung kabila. Ayan. So, dalawa. Pare-pares dalawa. Tapos, lahat ay connected. Dahil connected lahat ng link, so ito ngayon ay closed mechanism. Na usually, para masabing closed yung mechanism ay yung last na link ay connected sa ground. Ayan, kaya may trapezoid dito. Yan yung ground. Or connected siya sa first na link. Ayan, nakalagay naman dito. Usually, the last link is connected to the first link or ground. At kapag open, ay mayroon pa siyang open na joint. Itong last statement na to ay mayroon pa siyang open na joint. Pwede pang pagduktungan. So, hindi na nga lang na-drawing dito, pero dito ay mayroon pa diyang open na joint. Pwede pang pagduktungan yung ating kinematic chain. Kinematic chain. Yeah. So, ito ko muna puputulin ang ating discussion. Ako muna. May nasundan ka ang ating discussion? Yes po, sir. Ayan, sige. Thank you. Wala mo nang lalabas ha. Wala mo nang lalabas yan. Salamat sa inyong reaction. Wala mo nang lalabas ha.
O ba naman, ayan. Okay. Tanong mo na, baka may tanong. Tanong, baka may tanong. Walang tanong. Ayun na pala ha. Wow. Tama na. Pa-remind na lang ulit ha. Nandito na. So, pa-remind na ulit na sa sunod na meeting tayo ay nandito na sa 4-bar linkage/mechanism. Okay? Nandito na tayo. Pa-remind na lang ako ha. Kasi magkakaiba kasi yung section. Ayan. Sige. Thank you, Mika. Huling tanong. Baka may tanong. Baka ko rin may nalilimutan. Para maliwanag ha. Ano ba? Ay, hindi. Sa Lunes pa lang ating 3 hours. Pero ano pa rin. Ang target pa rin ay yung plate number 1 ay sa week number 4 pa rin. Mukha namang aabot tayo. Sasakto yung discussion. Kahit tayo ay nawalan ng ilan ba? Isang meeting na dahil Lunes. Dalawa pala. Hindi, isa lang pala. Hindi, dalawa pala dahil hindi pala section 3 pala yan. Hindi, Lunes lang pala. Anyway, ayos pa yan. Aabot pa tayo. Ayan pala. Sige, Mika. Sir, excuse po. Itatanong ko lang po. Kasi ang mga klase ko po yung nagtatanong din about po sa grouping sa final project po. Saka na muna ang groupings. After na lang midterm natin pag-usapan. Pero kung gusto mo ng sagot ay kayo pa rin, bahala na kayo mag-grupo-grupo. Ayun na lang, kung gusto mong sagot na ngayon na lang. Hindi Bali, ako mag-group. Po kayo kada group? Ay, saka na muna natin pag-usapan. Ang gusto ko muna ituro sa inyo yung ituturo. Kasi yung ituturo ko kasi ay part ng report. Ay, saka na muna. Sige po, tanong sir. pa? Sige. Walang problema daan. Sige, baka may tanong pa. Sir, ask ko lang po. Di ba po sa face-to-face po ng week 4 yung paggawa po namin ng plate 1, ano po kayang papel po yung gagamitin namin? A3, pero yung template ay i-share ko na rin sa Google Classroom. Ayusin ko pa rin yun. Thank you po, sir. Okay. Walang problema. Sa A3 ang gagawin. Bali, ang gagawin ninyo ay kayo nang bahala magpa-print. Template na lang i-share ko sa inyo. Okay? Salamat po. Ayan, sige. Walang problema. Baka may tanong pa. Tanong pa. Wala na. Ayan. Sige. So kung wala nang tanong, hanggang dito na muna. Kaya see you next meeting. Sige, bye-bye. Salamat po. Bye-bye.